good morning mga ka-kitty. O, ayan, certified Hello Kitty tayo ngayon mga langga. Kasi all is Hello Kitty. Ayan na, so, punta tayo sa competition ni Kuya Ken Ken. Kasi si Kuya Zian gusto niya manood ng competition daw ni Kuya Ken Ken. So, ang balak sana ni Kuya Ken Ken is isali siya doon sa school, sa kabilang school, which is ang tinuturuan ni Kuya Ken Ken. Gusto niya isali si Zian. Pag ang tawag niyan, import ba? O, ganyan, kasi yung isang kasamahan niya rin doon na, pinasali ni Ken Ken. Ha? O, magmotor me. Sa kuan me. Sa Bonifacio. Eskwelahan. Sa Puan good kanang patalumo gani. Oh. So, ayan, mag-tricycle lang tayo. Kasi wala man si Habi nasa work. Nag-work man si Habi. So, ayan. Samahan niyo kami sa aming paglalakbay. Charis. Paglalakbay talaga. So, sige na Kuya Zian. So, bao-bao ang ating sinakyan, si Kuya Zian, ayan. Kasi gusto niya manood ng competition ni Kuya daw. So, nagyaya siya, hala, sige inahan. Adto, suporta inahan. So, samahan niyo kami, nagbao-bao lang ni mga langga. A little longer than a few minutes later. So, ayan na nga. Nandito na tayo sa school. Nandito pa daw sila sa school, mga langga. Si Kuya Ken Ken, mga 4 o'clock pa siya, nandito na. Kasi prepare niya lahat ng mga instrument, lahat ng mga color guards. So, 4 pa lang daw nandito na. So, 8:30 pa daw sila magpunta doon sa, venue, kung saan gaganapin yung competition. So, ayan, puntahan natin dito si Kuya Zian. Oh, ulit tao na dyan, dalaga na dyan si Kuya Zian, guys. Dalaga na si Kuya Zian. Ano yan siya ngayon, mga langga? Parang formal yan siya ngayon kasi dyan si kuya niya. Di yan siya pwede pa girl. Kasi ginaano siya ni kuya niya. Wala man ang talumo. So, wala pa kaming breakfast pa. So, buti nga, asa daw dapita pwede mag-breakfast, ani. Nagkapi lang mi. Si Zian, kulit kaayo, apurado kaayo. Muradyo ka ng kuan. So, yan na. A few moments later. So, mag-breakfast muna kami mga langga. Kasi wala pa man, nag-make up pa man sila doon sa mga bata. So, hindi ako nagkuha. Kasi baka may mga parent ba na magalit. Kasi makunan yung anak nila. So, wala tayong permission. So, hindi tayo pwede basta-basta magkuha. Kasi matakot ako mga langga. Kaya hindi ako nagakuha ng coverage pag wala akong permission sa mga parent. So, nag-ready pa man sila. Kain muna kami. Saan? Ayan Ayan lang sa harap. So, ayan na nga mga laga. Na sila. Nag-company call. So, once na company call, na yan sila ready. Ready to go. So, ready na sila papunta doon sa venue. So, together with the participants and their parents, yung mga parents na sa likod. So, mag-pray sila. Pray muna sila bago alis. Diba? Pwede na ako makapag-video kasi alam na ng mga nag-prayer na sila. Pray na sila.
result of hard work, perseverance, and pride in doing their best. May their performance bring joy to the people of Barangay Tagolo and honor to our school and families. We offer this contest, our efforts, and our hearts to you. In Jesus' name. Okay, kids, do your best. Enjoy lang mo ito. Hindi magpumba. Inhale, exhale. Magkano mo ito sa friend. Okay, God bless ang Lord. So, ayan na, we're going to the venue. 2,000 years later. So, ayan na nga mga langga. Sila Kuya Kinkin na. Entry number 2 sila. So, let's watch! A. Bonifacio, and number 2, John Alonso. Baka na mga mama dahil. Siyempre! Habang ka mo perform. May tumalan na.
A little longer than a few minutes later. Again, the champion will perform again. And to give them space, enough space, dito naman sa gilid, natong dili champion. Okay? Before we announce the winners, let us award our special awards for our best conductor. The best among the rest. Congratulations to the conductor of entry number 3. From Davao City Central School, si conductor po, si conductor. Si conductor po ang ibigay award. Si conductor po,
Get ready for the best in visual or the performance itself. Congratulations to for the best for visual. Congratulations to entry number 4. Oh, wait. Ano lang, the conductor and also the right teacher. Without our coordinator. Teacher, nakabay teacher ka, kasuwa din. Nakita ka kasi kamente yan, pwede mo doon din. Ano lang. Kada dyan ang mga ito. Pwede na yung naghana. Okay, and now, this is actually one of the criterion of very important, no? The musicality. Because we are having the drum and lyre. So emphasizing the music. Congratulations to entry number 2. Congratulations for the best music. And now, our judges have chosen the best drum and lyre tour in Talomo. First, let me announce the third runner-up. The third runner-up goes to Don Leon Garcia Elementary School, John Larco, who gained a total of 83.33% from the total score of judges. Who will receive 7,000 pesos. Okay, that's our major prizes. Announcing next the second runner-up, who will receive 10,000 pesos. 10,000 pesos. Our second runner-up, who garnered 93.67% from the total score being our judges. Our second runner-up goes to Talomo Elementary School. You will receive 10,000 pesos. Okay. You will receive 10,000 pesos. Okay. The first runner-up. No. As tradition, we will announce the champion. The champion of the champion for this year 28 araw ng Barangay Talomo, Pangilinan, Kabataan, Drum and Lyre Corps. Congratulations, Andres Bonifacio. And for this year's first runner-up,
Bonifacio, Elementary School, John and Larko. So, ngayon nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo mga langga. So, sila doon, nagkasiyahan pa sila doon kasi champion nga sila. So, ngayon tayo ay umuwi ng bahay kasi sobrang init mga bakla. Tapos baka maghanap si Madam Tut sa akin, baka kami ay aalis. So, ayan, mag-lunch tayo, oy. Meron man pala dito ulam. Tapos, tawag yan, asan na yung, ano ko, oy? Yung tumbler ko. Wait lang, kunin ko muna ang tumbler ko. Kasi sobrang uhaw. Tayo ng tubig. Sobrang lamig. Kagabi pa itong ice ba? Hala. Kailangan na talaga ito siya anahan ba? Palitan ng bago. Ano? Bago. Takip. So magkad ako ng kanin mga langga. Kasi may ano ako, may sasagutin ako sa previous na mga vlog ko na sana yung mga viewers good, hindi lang sila sa title mag-judge agad. Kasi meron akong title kasi na siguro lang title lang ang tinitingnan nila or title lang ang binasa nila, hindi siguro nila tingnan ang buong kabuuan talaga ng aking video. So, about ito sa yung title ko good na sinabi ni Maninay na epal ako, pabida-bida ako, sarap sampalin, yun, about ito doon. Kasi yung vlog na yun mga langga, yung video na yun, na-mention ko doon na merong nag-comment na sabi daw ni Maninay, paepal ka nga, totoo nga ang sinabi ni Maninay na paepal ka. Mga langga, sinabi ko lang kung ano yung comment ng isang viewers. Kasi nga, hindi ako naniniwala na kayang bitiwan yan na salita ni Maninay laban sa akin. Kasi nga, kilala ko si Maninay. Kilala ko. So, title lang yun. Meron na namang nag-comment sa video na yun na sigurado ka, sinabi yan ni Maninay, gaya ng sinasabi ko doon sa video na yun mga langga, na yung basher ang nagsabi. Kung baga, kung unawain nyo ang video na yun, kung baga, ang ibig kong sabihin, parang sinisiraan niya si Maninay or parang gusto niya na masira yung friendship namin ni Maninay. Kasi alam ko man hindi masabi yun ni Maninay. Oo. Alam ko ba na ang pagkatao ni Maninay. So, kaya sabi ko doon sa video na yun na kilala ko ang nagsabi. Actually, hindi si Maninay ang nagsabi. Kakilala ko at kakilala ni Maninay ang nagsabi sa comment na yun. Ganon. Hindi kayo. Meron kasi nag-comment doon sa video na yun mga langga na, sure ka? Ha? Sigurado ka? Sinisiraan mo lang si Maninay sa media. Mga langga, hindi ko sinisiraan si Maninay. Actually nga, sa video na yun, sinagot ko doon. Sabi ko, hindi ako naniniwala na masasabi yun ni Maninay sa akin. Kasi kilala ko si Maninay. Request ko lang sa inyo, wag nyo lang ituon yung pansin or ituon yung pag-unawa ninyo sa title lang. Kasi nga, hindi nyo man alam ang buong content ng video na iyon. Siyempre, ang title ko, epal, pabida-bida, at saka sarap ako sampalin, sabi ni Maninay. Sobrang nasaktan ako. Siyempre, bakla, sobrang nasaktan ako kasi bakit may taong gusto niyang sirain ang friendship namin ni Maninay. Alam ko, kilala ko siya, kilala din siya ni Maninay. Kumbaga, mutual friend namin din yan siya. Pero not so close. O, diba? Kasi, parang iba man kasi ang tukoy niya. Ang tukoy niya or ang aim niya or ang goal niya is sirain ang friendship namin ni Maninay.
sorry to say, hindi kami masisira sa ganyan mga klaseng ano. Diba? So, wag lang puro title, panoorin nyo rin ang video. Okay? Ganun yun. Pero yung relasyon namin ni Maninay, okay kami. Wala kaming problema nila Maninay. At saka nila Madam Toots and the Jensen sisters. No, wala kaming problema mga langga. Iba kami. Hindi kami nakikita always, pero ano kami, may GC kami mga langga. Ganun. Sabi ko, kilala ko yung nag-comment. Parang I smell something fishy about that comment. Parang kilala ko siya. Kilala din siya ni Maninay. Ganun. Sa nag-comment doon na, ha? Sure ka? Bakit mo sinisiraan si Maninay? Hindi ko man sinisiraan si Maninay mga langga. Actually, pinagtanggol ko pa nga si Maninay. Sabi ko nga na hindi ako naniniwala. Kuhaan mo na ako ng kuhaan. So, kain tayo ng lunch, mga langga. Hindi ako naniniwala na masasabi yun ni Maninay sa akin. Ganun. Ang aking ulam is tortang bulinaw. O diba yung nilinisan ko kagabi na bulinaw. So, mag-lunch tayo. Kain tayo habang nagyaw-yawan. Gutom ako. Nga. Kain tayo. Charis. Kain tayo mga langga. Gusto ko lang linawin mga langga ha, na okay po kami ni Maninay. 100% okay na okay po kami ni Maninay. Hindi po kami nag-aaway. Wala po kaming tampuhan. Actually, kagabi tumawag nga si Maninay sa akin. Kasi nga daw, meron ding, syempre, yung subscriber ni Maninay na nagiging subscriber ko din. Tapos meron daw nag kay Maninay na, Maninay, parang ano itong video ni Kitty Lab, parang about sa'yo, o parang ganun ba? Kaya nag-chat si Maninay sa akin, sabi niya, Day, hindi ko pa napanood yung vlog mo, Day. Kasi pinapanood ko yung vlog niya, pinapanood niya rin yung mga vlogs namin. Kasi nga, si Maninay busy mga langga. Busy sige paningkamot, Diyos ko. Sabi niya nga sa akin na, Day, hindi ko pa napapanood yung vlog mo. Ano unsa day imuhang vlog about sa unsa di ay. Kaya sabi ko sa kanya, tiningnan ko yung channel ko. Kaya sabi ko sa kanya na, ay, yung content ay yung laman or yung content ng video na yon is about nga doon sa basher ko na parang gusto niyang sirain ang friendship namin ni Maninay. Ganun, parang ganun nga. Parang wala na akong ibang maisip kundi yung aim, yung goal niya is gusto niyang sirain yung friendship namin. So, sorry kasi hindi ka talaga magtatagumpay kasi kilala namin ang isa't isa, kilala namin si Maninay, ang ugali ni Maninay, kilala rin ni Maninay ang ugali namin. Know each other, and syempre, we love each other, o diba, ganun. So, ayun, nandito tayo agad sa bahay. Madam Toots. Igang mga lagaw, init. Walang ano. So, supposed to be, nag-invite si Kuya Kinkin ng mag-lunch daw kami sa Jollibee. Kaso lang, hindi niya pwede iwanan yung mga instrument. Kasi nga, nag-rent sila ng instrument galing pa sa ibang school. So, kinuha nila doon ng mga alas 3 ng madaling araw. So, after ng event, kailangan din nila ibalik doon. Ganyan lang man talaga yan sila mga langga. Yung ibang mga school din, kung ano yung mga instrumento wala sa kanila, nag-rent din yan sila sa ibang school. So, kaya sabi ko kay Kuya Kinkin, hindi niya man pwede, sabi niya, iwanan niya daw muna doon sa school. Mga langga, hindi yan siya pwede iwanan. Kasi during competition mga langga, during ganyan ng mga event, merong mga drum and lyre competition, dyan nangyayari ang nakawan ng mga instrument. Kaya sabi ko sa kanya, kasi hamakin mo lang, elementary ako, naging member na ako ng drum and lyre. Actually nga, yung kasamahan ni Kuya Kinkin na trainer na sa ibang school,
naging trainer ko pa nung elementary pa ako. Isipin mo yan, o di ba? Kaya sabi ko kay Kuya Ken, sabi ko, Kuya, kilala ko yan si Sir ano, Kuya. Sabi niya, ha, paano mo nakilala? Sabi ko, trainer namin yan nung elementary ako. Doon pa ako sa Jose L. Porras Elementary School. Ganun, sa Agdao. Sabi ko sa kanya, kaya sinabihan niya daw, Sir, alam mo sir, yung mama ko sir, nagiging, ano ka pa sir, trainer ka pa ng mama ko dati nung elementary pa ang mama ko. Diba? What a small world. So sabi daw ni Sir Don, matanda na talaga ako, Charis. So balik tayo sa mga ganyang competition kasi mga langga. Diyan nangyayari ang mga nakawan ng mga instrument. Kaya sabi ko kay Kuya Kinke, next time na lang tayo mag-Jollibee, isaulit mo muna ang instrument. Kasi baka, Diyos ko, mawalaan kag isa ka instrument, amakin mga laga, yung marimba, isang marimba lang, sus, Diyos ko, worth 20K, 18K, depende sa brand, o diba? Diyan na kasi nagkawalaan yung mga instrument, kasi nga, iba't ibang school naman, so, syempre, hindi natin masana mga bata na matuunan talaga nila ng pansin, syempre, kay lingag pa ba ng mga bata, no? So, kita as parent, tayo ang, responsable sa kung ano yung instrument na hinahawakan ng ating mga anak. Kasi mga anak, uy, Diyos ko, sanay na ako sa ganyan. Elementary pa ako, nag-high school ako, member ako ng Drum and Life. Kaya si Kuya Kinken, elementary din si Kuya Kinken, high school si Kuya Kinken, gimember ko rin siya sa Drum and Life. Pati si Zian, elementary si Zian, gimember ko rin sa Drum and Life. Ewan ko lang yung high school kasi dyan sa school na tinuruan ni Mami, kung saan si Mami nagtuturo, wala man silang drum and lyre. So, sabi ni Kuya Kinken, sabi ni Zian, doon daw siya sa may bandang Toril. Sabi ko, malayo na masyado. Diyan ka lang kay Mami. Para at least ko wala ako. O, diba? Andyan si Mother. Ganun. So, hintay tayo kung ano yung instruction ngayon ni Madam Toots. Kasi sabi niya sa akin kahapon or kagabi na punta daw kami ng City Hardware ngayon. Kasi meron pang kulang ng mga materialis. So, tulog pa man ata. Time check is already 1:30. So, hindi pa man nag-radyo na magkain na or ano. Kasi hindi pa yan siya mag-radyo, tulog pa yan. So, tayo na lang muna natin magising si Madam Cruz. So, ayan na lang muna mga langga. That's all for today. Thank you so much. I love you all. Basher. Charis. I just had to let you know you're